araw, Tumbination. Ako nga pala Sir Jeff. At meron ako ditong 2B inverter welding machine, DC inverter IGBT welder. So ito po yung kanyang packaging. Meron po siya mga specs and details dito sa gilid. And sa kabila naman, yung kanyang mga details din para mas makilala niyo yung ating welding machine ng maigi. So simulan na po ating i-unbox. So dito sa kanyang box, meron siyang nilalaman na manual para mas makilala natin maigi o yung mga kailangan yung impormasyon na gusto malaman, dito nyo po makita yan. Meron din siyang welding mask na portable and yung kanyang welding glass. At dito, meron din siyang electrode holder o yung sinasalpakan ng ating welding rod. Meron din siyang working clamp o yung kanyang ground clamp. Meron din siyang kasamang hammer and brush. At yung ating IGBT welding machine. Meron pa pala siyang kasamang handle para sa ating welding mask. So ito po yung itsura ng ating welding machine na DC inverter. Ito ay 300 amperes na. So itong kanyang front side, kung makikita nyo yung kanyang panel, meron siyang LCD screen dito. Tapos yung adjustment knob para po sa kanyang amperes. And meron din siya dito na overheat LED. So itong ating welding machine is DC inverter na. So mas nakakatipid tayo sa kuryente pagka inverter yung ating gagamitin. So dahil DC po siya, mas smooth yung ating pag-weld and less splatter na. So dahil DC siya, mas stable na yung kanyang arc at nabawasan na rin yung kanyang splatter. Yung kanyang welding output naman is mas smooth kaya sa AC. So, yun yung kinagandahan ng DC inverter. And yung nilalaman ng ating welding machine naman is meron siyang IGBT board na kadalasang ginagamit sa mga bagong welding machine. And meron din siyang control panel para sa mga adjustment knob o yung sa mga switch niya. So, meron din po siyang fan sa loob and yung coil at yung marami pang ibang bagay na nakikita natin sa mga bagong welding machine. So, itong ating welding machine is meron din siyang heat protection na pagka nag-overheat yung ating welding machine, kusa siya nag-shutdown para maprotektahan yung mga parts niya sa pagka-overheat. So, dito sa top side niya, meron siyang strap and handle para mas komportable natin mabitbit yung ating welding machine at mailipat-lipat ng lugar. And yung sa bigat pala niya, meron siyang bigat na 6.2 kg lamang. So, magaan ang tudalin, portable na. So, dito tayo sa kanyang front panel. Dito, meron siyang adjustment knob para po ito sa kanyang amperes. So, 10 yung kanyang lowest and 300 naman yung kanyang highest. And dito sa gilid ng adjustment knob, meron siyang LCD screen para po ito sa amperahe niya. Kung ilan po yung sa adjustment knob, lalabas dito sa ating LCD screen. And dito sa top side, meron siyang mga bulb dito. Yung green bulb po is para sa kanyang power on button. So pagka nakaswitch siya ng on, iilaw po yan. And sa gilid niya, meron siyang overheat LED naman. Para po ito sa machine na pagka nag-overheat, iilaw po yan. So naka-protective mode siya. Nagpo-pull down yung ating machine. Sa positive terminal, dito nilalagay yung kanyang ground clamp o yung working clamp na iniipit natin sa metal. So dito naman sa negative terminal niya, dito nilalagay yung ating electrode holder o yung naglalagay ng welding rod. Dito natin makikita yung kanyang power button at yung kanyang fan. So sa fan niya, bukod dito sa likod, meron din sa magkabilang gilid yan. And ito naman yung kanyang power cord na 220 volts. So, direct sa house outlet ito, kaya mas efficient ng gamitin. So, ito yung kanyang power cord naman na may habang more or less than 2 meters. So, ito is 220 volts, direct na sa mga house outlet. So, may kasama siyang free na welding mask. And dito, papakita ko sa inyo kung paano siya ikabit. So, meron siyang handle na dito nilalagay. And yung kanyang welding lens na dark. Dito naman siya sa slotted niya. So, ina-assemble po yan ng ganito. So,
So ito yung kasamang portable welding mask para sa ating inverter. Meron din po siyang kasamang hammer and brush para po ito sa pagtanggal ng mga excess pagkatapos natin mag-welding. So dito tayo sa kanyang ground clamp. Ito yung kinakabit sa ating positive terminal. Ipapasok lang natin yan at i-twist. So itong ground clamp pala yung iniipit natin sa working material na metal or any kind of metal katulad ng stainless o galvanized. Ito po yung iniipit doon. And ito namang electrode holder is kinakabit po yan dito sa negative terminal. So ganun din, insert lang at ito-twist natin hanggang mag-lock. Hindi na po siya basta-basta mahuhugot pagka nakalock na. So yung pwede natin gamitin na electrode dito na sizes is 1.6 hanggang 4. Yun po yung para sa 300 amperes. So once na makabit natin yung mga attachment niya at mag-welding na tayo, siguro doon na nakasuot tayo ng safety glasses katulad itong welding mask at magsuot tayo ng mga welding gloves at hanggat maaari magsuot tayo ng mga coverall na gamit para po mas safe tayo sa paggagamit ng ating welding machine. At ito nga pala ang 2B Inverter Welding Machine, DC Inverter IGBT Welder.